entire story. Yung pala, more importantly, they really wanted to change and get back the leadership of the Senate because there was so much at stake. Nakapusta na pala doon yung CONAS. Kasi ang problema nila, matatalo sa impeachment sa Senado, mananalo pa si VP Sara sa 2028, iditepok na sila. Kaya ang pag pinag-uusapan, ikasa na ang CONAS. Palitan ng konstitusyon, dagdagan ng 3 taon ang mga kasalukuyang kongresista and extend the term even of the president until 2031 and no elections except perhaps for local positions. The other alternative was also discussed to raise the age for the presidency from 45 to 50 so that VP Sara would be disqualified. So this is a very high stakes game. It has little or nothing to do with Bato. He appears to be just a sidelight. And galit ang Pilipino sa term extension. Ayaw natin ng Noel. Bakit natin pipilitin na naman to? This has lost time and time again. All right, but Senator, these are very serious accusations, even against the president. I just want to ask you, who is your source? Where did you get this information regarding the CONAS plan? Kasi napaka-detalyado po ng sinabi ninyo. Baka maakusan kayo ng Malacanang na chismis to. Nag-iimbento kayo ng kwento. Political power dito sa isang casino po at doon ay may nag-meeting involving big political names. Kasama raw po dyan at may mga umamin na po, no? Ang dating Senate President, Tito Soto, Sandro Marcos, ang House Speaker at sinasabi po na ang pinag-uusapan daw ang possible no election scenario. Sir, can you tell us about the meeting, sir, sa reports po na nakuha ninyo? Nung isang linggo, Huwebes nung isang linggo, bago ko sinulat yung column na yan, nasabihan ako na nagkaroon ng meeting sa VIP lounge ng Soler, no? Na nando doon si Speaker Bogie P, kasama yung Deputy Speaker niya na si Ferdinand Hernandez. At si Senate nung panahon na yon ay Senate President Tito Soto, kasama naman si dating Senate Secretary na si Mark Mendoza, no? Si Dong. At ang napag-usapan daw ay ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly, no? At doon yung mga natalakay, yung napakinggan ng aking source, ang mga natalakay ay una, ang Senado once the Constitution is amended, ang Senado ay gagawing ang eleksyon by region. No? Hindi na yung ngayon na nationwide ang paghalal natin ng ating mga senador. So by region, which means 18 ang ating administrative region. Kung tig-2, pinag-uusapan daw kung 2 o 3 per region. So kung 2 per region, magkakaroon ng 36 na senators. At kung 3 per region, magkakaroon ng 54 senators. Ngayon, para magawa yun, kasi magta-transition yan, di ba? Kung magkakaroon pa ng constitutional change, yes, magkakaroon ng transition. In which case, para ma-synchronize, yung mga senador na re-electionist sa 2028, bibigyan ng 3 taong term extension. No? At gayon din ang mga congressmen. Kasi syempre, kung i-extend mo yung senador, hindi mapapayag yung congressmen na hindi sila i-extend. So yun ang napag-usapan, no, na basically yun ang narinig, no, yun ang nabanggit sa akin ng aking source. Sir, si Tito Soto, sabi niya, ang reaksyon niya ay yes, he was there. The idea was brought up by the speaker daw. At yun ang mahirap, ito exact word sabi niya sa isang ang response ay, yun ang mahirap sa lipat kwento, hindi kompleto.
I simply said I will ask my colleagues what they think of the idea. So yun ang sinasabi po ni then Senate President Tito Soto. And si Ping Lacson naman, sir, Senator Ping sabi niya, said it's a lie. But you said, sir, that you would name your source if the story was denied. If the story was denied, hindi naman dinideny ni Senate President, dating Senate President Soto, no? At saka, I also want to tell you and inform the public, hindi lang ako ang pinagsabihan ng source. Oh. No, siyam kami. Bali siyam kami. Na kasama doon isang incumbent congressman, isang incumbent governor, no, at mga private people na private sector. I mean, mga taga-private sector, mga businessmen or professionals, no? At kaya naman ako nagsumulat nung column ko at after that na-interview nga ako. Ang tingin ko kasi bakit kami, hindi lang ako, bakit kami pagsasabihan o pagsisiwalatan ng ganoong impormasyon kung yun ay private, kung basta confidential, di ba? Na huwag sanang ipapublicize. At wala naman nagsabi, hindi naman sinabi na huwag kong ibubunyag o huwag kong isusulat. Alam naman nung kausap ko na ako'y manunulat, meron akong column sa Manila Standard at paminsan-minsan ako'y na-i-interview. No? So, I took the liberty of writing about it. And aside from that, I confirmed it with 3 other congressmen, no? Na wala dun sa meeting na yon. Wala sa meeting na yon. Yung 3 congressmen na kausap ko, kinonfirm na kumakalat na yung usap-usapan na yon sa loob ng ng Congress, ng lower house, no? At kung matatandaan mo, Lord, months ago, I think 4 January yata pa yon, si Deputy Speaker Ronnie Puno, tinropose niya openly na magkaroon ng, pero yung kanya ay constitutional convention, di ba? Magkaroon daw ng halalan para sa delegates to the constitutional convention at palitan na or amyendahan ang kasalukuyang saligang batas. No. Pero mahal daw, Sir Lito, mahal daw yun. Well, yun na nga, I'm not making a judgment call on constitutional, on changing or revising the Constitution. Because miski ako, sa mga dati kong sinusulat, pabor ako sa pag-amyenda ng Constitution. No? Kasi nga, madami, 40 years na halos yan di ba? At nagbago ang mundo, napakabilis ang pagbabago ng mundo within the last 4 decades. At saka nakita natin na hindi nagwo-work yung multi-party system, no, in a presidential form of government. Kasi nga nangyayari, yung mga political parties natin, flags of convenience na lang yan Wala namang ideolohiya nagbabind dyan, walang anything. Kaya palipat-lipat yan. Pag nagpalit ang presidente, lipat dito sa ganitong partido kung saan tingin nila mas malakas sa presidente, di ba? O dati yung Liberal Party, napakadami. Ngayon, 3 na lang yata sa Kongreso ang Liberal. Tapos yun panahon ni Pinoy. Tapos ang panahon ni PRRD, ni Duterte, lahat naglipatan sa PDP laban. Na before that, tricycle party lang yon. Dumami na dumami. Pagkatapos, ngayon naglilipatan sa kung ano-ano ng mga partido na sa kanilang pananaw ay malakas sa kasalukuyang presidente. No? So yun yung masyadong dysfunction na lang ating political system. No? And no matter how we look at it, no, sabihin natin one of the reasons why our economy is not improving as much, no, is precisely because our political system is very chaotic, no, ang gulo-gulo. Kaya nga yan, ang dami-daming nangyayari, no. In short, Sir Lito, you are for the scenario if ever it pushes through. No. I'm not for a con-act. Definitely not, because I don't trust our congressmen or our senators to do meaningful change. If Sir there's Lito, going to be dapat convention. Why do you think yung source mo who sat in that meeting shared with you
or confided the information to? Bakit kaya? At pwede mo kaming bigyan kahit konting clue lang kung sino yung source mo. Siya ba ay politiko? Politiko Siya ba din. politiko? Okay. Politiko Siya ba siya. isa sa mga At, nattering nabobs of pag- elite society, as you wrote? Hindi naman. Hindi ano. naman. I see. In fact, he is highly credible, no? Even from media circles. Ang ano lang, pagkatapos nga nung ano na lunch na yon, nag-usap kami nung ilan sa mga nando doon. At ang aming reading kaya niya isiniwalat sa amin kasi siya mismo hindi pabor doon sa gagawin yon, no, doon sa plano na yon. No? Kaya niya siniwalat sa amin. Siyempre alam naman niya nagsusulat ako. At hindi naman niya sinabing off the record ito, no? So we felt na kaya yung congressman na isa doon nagtatanong na rin siya doon sa loob ng kongreso kung totoo, gano'n. Nalaman niya na talagang may ganung plano. I see. Yun. So, yung politiko, sir, medyo malawak pang scope noon, ano? Pero paano bang ano bang mga questions pwede natin na para may idea tayo kahit paano kung saang level siya ng government. Siya ba ay ganito na lang, sir. Siya ba ay ang opisina ba niya ay sa Pasay o sa Quezon City? Yan. Sorry. Siguro sa ibang interview pagka nalaman ko na yung mga reaction sa ako sa I see. sino. I-identify ko. Oo. Okay. Sir, based do sa nakuha ninyong ulat, plano raw na i-enforce ito immediately after the SONA? Hindi. Kaya ako nagsabi nung malamang sa after Okay. na kasi nga, hindi naman malapit na mag-adjourn ng Kongreso, di ba? I think first week of June yata, adjourn na sila. I mean, recess. Magre-recess na sila. Pagkatapos, after that, ang susunod na nasa agenda ay yun nga ang impeachment trial sa Senado, di ba? So, ang tingin ko nga, after that, ang next major event would be the President's fifth SONA. So, malamang after the fifth SONA na, I'm not even sure kung baka si Pangulo mismo, BBM, ang sabihin ito sa SONA, di ba? I mean, that is always possible, no? Na siya mismo mag-propose. Sir, I don't know if you've gone through or nakita niyo na po yung latest survey ng Pulse Asia regarding trust or distrust in the President conducted from Feb 27 to March 2 this year lang. Yung may sabi ng isang interpretation, may sharp class divide daw at mostly the dissatisfaction with the President is not driven by a single national concern. Sa income groups, iba-iba daw. At sa Class E, unmet expectations and perceived neglect in governance. So sir, kung itatahi kung kumalat ang kwentong ito at itatahi natin dito sir sa survey na reading sir, ano po kaya ang basa po ninyo rito sir? Well, kaya nga sabi ko sa iyo kanina, Lord, ang basa namin o ilan sa amin na nag-usap pagkatapos ng revelation na yun, ang basa namin, tinotos sa amin yung information. Political power dito sa isang casino po at doon ay may nag-meeting involving big political names. Kasama raw po dyan at may mga umamin na po, no? Ang dating Senate President, Tito Soto, Sandro Marcos, ang House Speaker, at sinasabi po na ang pinag-uusapan daw ang possible no election scenario. Sir, can you tell us about the meeting, sir, na sa reports po na nakuha ninyo? Nung isang linggo, Huwebes nung isang linggo, bago ko sinulat yung column na yan, nasabihan ako na nagkaroon ng meeting sa VIP lounge ng Soler, no? Na nando doon si Speaker Bogie P, kasama yung Deputy Speaker niya na si Ferdinand Hernandez, at si
nung panahon na yon ay Senate President Tito Soto, kasama naman si dating Senate Secretary na si Mark Mendoza, no? Si Dong. At ang napag-usapan daw ay ang pag-aamyenda ng konstitusyon sa pamamagitan ng Constituent Assembly, no? At yung mga natalakay, yung napakinggan ng aking source, ang mga natalakay ay una, ang Senado once the Constitution is amended, ang Senado ay gagawing ang eleksyon by region. No? Hindi na yung ngayon na nationwide ang paghalal natin ng ating mga senador. So by region, which means 18 ang ating administrative region. Kung tig-2, pinag-uusapan daw kung 2 o 3 per region. So kung 2 per region, magkakaroon ng 36 na senators. At kung 3 per region, magkakaroon ng 54 senators. Ngayon, para magawa yun, kasi magta-transition yan, di ba? Kung magkakaroon pa ng constitutional change, Yes, sir. magkakaroon ng transition. In which case, para ma-synchronize, yung mga senador na re-electionist sa 2028, bibigyan ng 3 taong term extension. No? At gayon din ang mga congressmen. Kasi syempre, kung i-extend mo yung senador, hindi mapapayag yung congressmen na hindi sila i-extend. So yun ang napag-usapan, no, na basically yun ang narinig, no? Yun ang nabanggit sa akin ng aking source. Sir, si Tito Soto, sabi niya, ang reaksyon niya ay, yes, he was there. The idea was brought up by the speaker daw. At yun ang mahirap, ito exact word sabi niya sa isang, ang response ay, yun ang mahirap sa lipat kwento, hindi kompleto. I simply said, I will ask my colleagues what they think of the idea. So yun ang sinasabi po ni then Senate President Tito Soto. And si Ping Lacson naman, sir, Senator Ping sabi niya, said it's a lie. But you said, sir, that you would name your source if the story was denied. If the story was denied, hindi naman dinideny ni Senate President, dating Senate President Soto. No? At saka, I also want to tell you and inform the public, hindi lang ako ang pinagsabihan ng source. No, siyam kami. Bali siyam kami. Na kasama doon isang incumbent congressman, isang incumbent governor, no, at mga private people na private sector. I mean, mga taga-private sector, mga businessmen or professionals, no. At kaya naman ako nagsumulat nung column ko. At after that, na-interview nga ako. Ang tingin ko kasi, bakit kami, hindi lang ako, bakit kami pagsasabihan o pagsisiwalatan ng ganoong impormasyon kung yun ay private, kung basta confidential, di ba? Na huwag sanang ipapublicize. At wala naman nagsabi, hindi naman sinabi na huwag kong ibubunyag o huwag kong isusulat. Alam naman nung kausap ko na ako'y manunulat, meron akong column sa Manila Standard at paminsan-minsan ako'y na-i-interview. No? So, I took the liberty of writing about it. And aside from that, I confirmed it with 3 other congressmen. No? Na wala dun sa meeting na yon. Wala sa meeting na yon. Yung 3 congressmen na kausap ko, kinonfirm na kumakalat na yung usap-usapan na yon sa loob ng Congress, ng lower house, no? At kung matatandaan mo, Lord, months ago, I think 4 January yata pa yon, si Deputy Speaker Ronnie Puno, tinropose niya openly na magkaroon ng, pero yung kanya ay constitutional convention, di ba? Magkaroon daw ng halalan para sa delegates to the Constitutional Convention at palitan na or amyendahan
ang kasalukuyang saligang batas. No? Pero mahal daw. Sir Lito, mahal daw yun. Well, yun na nga. I'm not making a judgment call on constitutional, on changing or revising the Constitution. Because miski ako, sa mga dati kong sinusulat, pabor ako sa pag-amyenda ng Constitution. No? Kasi nga, madami, 40 years na halos yan di ba? At nagbago ang mundo, napakabilis ang pagbabago ng mundo within the last 4 decades. At saka nakita natin na hindi nagwo-work yung multi-party system in a presidential form of government. Kasi nga nangyayari, yung mga political parties natin, flags of convenience na lang yan Wala namang ideolohiya nagbabind dyan. Walang anything. Kaya palipat-lipat yan. Pag nagpalit ang presidente, lipat dito sa ganitong partido kung saan tingin nila mas malakas sa presidente, di ba? O dati yung Liberal Party, napakadami. Ngayon, tatlo na lang yata sa Kongreso ang Liberal. Tapos yun panahon ni Pinoy. Tapos ang panahon ni PRRD, ni Duterte, lahat naglipatan sa PDP laban. Na before that, tricycle party lang yon. Dumami na dumami. Pagkatapos, ngayon naglilipatan sa kung ano-ano ng mga partido na sa kanilang pananaw ay malakas sa kasalukuyang presidente. No? So yun yung masyadong dysfunction na lang ating political system. No? And no matter how we look at it, sabihin natin one of the reasons why our economy is not improving as much, it's precisely because our political system is very chaotic, ang gulo-gulo. Kaya nga yan, ang dami-daming nangyayari, In short, Yun. Sir Lito, you are for the scenario if ever it pushes through. No. I'm not for a con-act. Definitely not, because I don't Okay. trust our congressmen or our senators to do meaningful change. If Sir there's Lito. going to be dapat So- convention. Why do you think yung source mo who sat in that meeting shared with you or confided the information to? Bakit kaya? At pwede mo kaming bigyan kahit konting clue lang kung sino yung source mo. Siya ba ay politiko? Politiko Siya ba din. politiko? Okay. Politiko Siya ba siya. isa sa mga At, nattering nabobs of pag- elite society as you wrote? Hindi naman. Hindi ano. naman. I see. In fact, he's highly credible, even from media circles. Ang pagkatapos nga nung na lunch na yon, nag-usap kami nung ilan sa mga nandoon. At ang aming reading kaya niya isiniwalat sa amin kasi siya mismo hindi pabor doon sa gagawin yon, doon sa plano na yon. Kaya niya siniwalat sa amin. Siyempre, alam naman niya, nagsusulat ako. At hindi naman niya sinabing, off the record ito, So, we felt na, kaya yung congressman na isa doon, nagtatanong na rin siya doon sa loob ng kongreso kung totoo, gano'n. Nalaman niya na talagang plano. I see. Yun. So, yung politiko, sir, medyo malawak pang scope noon, Pero paano bang ano bang mga questions pwede natin na para may idea tayo kahit paano kung saang level siya ng government. Siya ba ay ganito na lang, sir. Siya ba ay ang opisina ba niya ay sa Pasay o sa Quezon City? Yan. Sorry. Siguro sa ibang interview pagka nalaman ko na yung mga reactions saka ako I see. sasabihin kung sino. I-identify ko. Oo. Okay. Sir, based sa nakuha ninyong ulat, plano raw na i-enforce ito immediately after the SONA? Hindi. Kaya ako nagsabi nung malamang sa after Okay. ko na kasi nga, hindi naman malapit na mag-adjourn ng Kongreso, di ba? I think first week of June yata, adjourn na sila. Recess. Magre-recess na sila. Pagkatapos, after that, ang susunod na nasa agenda ay yun nga ang impeachment trial sa Senado, di ba? So, ang tingin ko nga, after that, ang next major event would be the President's fifth SONA. So, malamang after the fifth SONA na. I'm not even sure kung
baka si Pangulo mismo, BBM, ang sabihin ito sa SONA, di ba? I mean, that is always possible, no? Na siya mismo mag-propose. Sir, I don't know if you've gone through or nakita nyo na po yung latest survey ng Pulse Asia no, regarding trust or distrust in the President conducted from Feb 27 to March 2 this year lang. Yung may sabi ng isang interpretation, may sharp class divide daw at mostly the dissatisfaction with the President is not driven by a single national concern. Sa income groups, iba-iba daw. At sa Class E, unmet expectations and perceived neglect in governance. So sir, kung itatahi itong, kung kumalat ang kwentong ito, at itatahi natin dito sir sa survey na reading sir, ano po kaya ang basa po ninyo rito sir? Well, kaya nga sabi ko sa iyo kanina, Lord, ang basa namin o ilan sa amin na nag-usap pagkatapos ng revelation na yon, ang basa namin, tinotos sa amin yung information. Political power dito sa isang casino po at doon ay may nag-meeting involving big political names. Kasama raw po dyan at may mga umamin na po, no? Ang dating Senate President, Tito Soto, Sandro Marcos, ang House Speaker, at sinasabi po na ang pinag-uusapan daw ang possible no election scenario. Sir, can you tell us about the meeting, sir, na sa reports po na nakuha ninyo? Nung isang linggo, Huwebes nung isang linggo, bago ko sinulat yung column na yan,